Hello, mapagpalang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? So, nandito po ulit tayo. Kahapon hindi na ako nakapag-record kasi wala kaming internet. So, praise the Lord at ngayon ay makakapag-post ulit tayo. Ano po? So, ang ating pag-aaralan po ngayon ang title po ay Throwing Stones. At ang verse po natin ay mula po sa John chapter 8 verse 7. Ang sabi po doon, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let any of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Amen. So, ang Panginoong Jesus po yung nagsasalita dyan. Ano po? So, sabi po dito sa ating Our Daily Bread, Lisa felt no sympathy for those who cheated on their spouse until she found herself deeply unsatisfied with her marriage and struggling to resist a dangerous attraction. That painful experience helped her gain a new compassion for others and greater understanding of Christ's words. Yun nga po yung nabasa natin sa John 8:7, let any of you who is without sin be the first to throw a stone. Jesus was teaching in the temple courts when he made that statement. A group of teachers of the law and Pharisees had just dragged a woman caught in adultery before him and challenged. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? Sabi po yun sa verse 5, ano po, ng John chapter 8. Because they considered Jesus a threat to their authority, the question was a trap in order to have a basis for accusing him and getting rid of him. Sabi naman po sa verse 6, basahin po natin. And in the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write down on the ground with his finger. So yun po sa John chapter 8 verses 5 to 6. Yet when Jesus replied, let any one of you who is without sin, not one of the woman's accusers could bring themselves to pick up a stone. One by one they walked away. Before we critically judge another's behavior while looking lightly at our own sin, let's remember that all of us fall short of the glory of God. Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Instead of condemnation, our Savior showed this woman and you and me grace and hope. So sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. At sabi naman po sa John chapter 8, verses 10 to 11, when Jesus had lifted up Himself and saw none but the woman, He said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? Ay, King James Version para itong na-open ko. She said, No man, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Character natin dito si Lisa, wala siyang parang wala siyang sympathy dun sa mga nag-cheat sa kanilang mga asawa. So parang puro hatred. Wala siyang tolerance sa mga cheaters, ganun. Wala siyang compassion sa mga cheaters. At alam ko karamihan sa atin ay ganun din, ano po. Ako din personally, parang pag sinabi kasi nag-cheat, parang yung galit ka na kaagad dun sa tao, ano po. So, sabi po dito, wala siyang sympathy for those who cheated on their spouse until she found herself deeply unsatisfied with her marriage and struggling to resist a dangerous attraction. So, until naranasan niya, napunta siya sa ganong situation. So, unhappy siya dun sa kanilang marriage at grabe yung struggle niya na mag-resist sa attraction sa iba, ano po, na hindi niya asawa, ano po. So, yung painful na experience niyang yun, though napagtagumpayan niya, it helped her gain a new compassion for others. So nagkaroon siya ngayon ng habag at mas naunawaan niya yung yung salita ng Panginoon na that any of you who is without sin be the first to throw a stone. Yung mahirap na tayo ay mag-judge ng actions ng iba,
mahirap na huhusgahan natin yung iba na ah, tayo din naman ay meron din naman nagagawang kasalanan. Ano po, kumbaga kanya-kanya lang tayo ng kasalanan. Iba-iba tayo ng kasalanan na nagagawa. Katulad nito, yung kumbaga, kinakainisan niya is yung mga cheaters, ano po. And then, nung nandun siya sa sitwasyon na yun, na grabe yung temptation sa kanya, at naranasan niya na very painful at napakahirap pala na mapagtagumpayan yun. So, purihin ng Diyos sa kanyang buhay na napagtagumpayan niya. Pero yung iba, sumusuko sa ganun hindi nila kayang pagtagumpayan. So, instead of judgment, dapat magkaroon tayo ng compassion sa kanila kasi natalo sila natalo sila ng kasalanan, natalo sila ng tawag ng laman. Ganun. So dapat magkaroon tayo ng compassion ng habag sa kanila at dapat nga mas akayin natin sila palapit sa Panginoon. Ano po, instead of judging them na, ay kasi ganyan, cheater ka, ganyan. So ito din sa aking part ay eye-opener din siya kasi minsan, meron tayong ugali na I am better than thou. Parang gano'n ang attitude natin minsan na hindi naman ganyan kalaki yung kasalanan ko. Mild lang naman yung kasalanan ko. Yun sa akin, yung mga simple lang naman, pagsisinungaling, pangungupit, mga ganun. Pero yung mga ganyan, nag-cheat, pumapatay, yung mga nangho-hold up, let's say, yung feeling natin, napakalaki ng kasalanan na ginawa nila at yung sa atin, maliit lang. So parang we are better than them. No. Kasi lahat po ng kasalanan ay kasalanan sa paningin ng Diyos. Sin is sin. So, one sin makes you a sinner. So, kahit pa marami siyang nagawang kasalanan at sa'yo ay isa lang, parehas lang kayong sinner. Sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, wala po ni isa man sa atin ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala po sa atin ang nakasunod perfectly dun sa utos ng Diyos. Lahat po tayo ay nagkasala. And so, wala po tayong karapatan na i-judge ang iba na nagkasala din. Ano po? Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Kung sino sa inyo yung hindi nagkasala, siya yung unang bumato ng bato. So, sa atin kasi pag merong nagkasala, naguunahan tayo magbato ng Kahit sa social media na lang, merong magkamali, naguunahan tayo na magbato, mag-comment, magbigay ng ating reaction, na mag-criticize. So, as if tayo ay hindi nagkakamali, ano po. So, dito sa example nila dito, nung nagtuturo ang Panginoong Hesus, sa templo, dinala nila sa kanya yung babae na nahuling nangangalunya. At sinabi sa kanya na sa law nga naman ni Moses, ay pag ganun ay binabato hanggang sa mamatay. Pero sila that time ay under sa Roman Empire. So kumbaga wala silang na magparusa. Kumbaga wala silang authority na magparusa. So kahit ano ang isagot niya, matatrap siya. Parang gusto kasi nga siyang ipahamak ng mga Pharisees. Gustong magkaroon ng grounds para ikulong siya or yung magkaroon siya ng yung problema ba. So, kung sabihin niya na sige batuhin siya hanggang sa mamatay o syempre mag-against siya dun sa mga ng Romans. Kung sabihin naman niya na wag siyang i batuhin hanggang sa mamatay at kumbaga dalhin sa authorities para litisin or ganun. Accuse naman siya ng mga Jews na hindi siya sumusunod sa law ni Moses, sa batas. So, kahit alin dun sa dalawa ang sagutin niya, matatrap siya. Pero nga, purihin ang Diyos sa sa wisdom na kung tao ito ay hindi natin may isip yung ganun siguro. Baka mamimili na lang tayo pikit mata dun sa dalawa po. Ang sinagot ng Panginoon, hindi siya natrap kasi ang sabi niya, at may natutunan pa tayo dun sa kanyang sagot na napakagandang lesson. Sabi niya, kung sino sa inyo yung walang kasalanan, siya yung maunang pumato. So wala silang magawa kasi lahat sila nagkasala and na-rebuke din sila dun sa kanilang ginawa. So lahat sila nag-alisan isa-isa. So nung nag-angat ng paningin ng Panginoon, ang nakita niya yung babae na lang. So sabi niya dun sa babae, go and sin no more. So nawa sa atin kung papaano pong ang compassion na pinakita ng Panginoon dito sa babaeng ito na pinatawad niya yung kasalanan at sinabi niya, wag na magkasala ulit. Kung papaano pong pinakita niya din sa atin yung compassion na pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. At siya yung
namatay para sa ating mga kasalanan. Siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Nawa ganun din ang compassion, ganung klase din ng compassion ang ipakita natin sa ating kapwa. Ano po, hindi po dapat tayo nag-uunahan na mag-criticize, hindi tayo dapat nag-uunahan na magsalita ng hindi maganda sa mga kapatid natin na nagkamali or nagkasala. Ano po, kasi lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. And 'di ba nga, hindi naman yung kapatid yung kaaway natin. Hindi naman yung tao na yun ang talagang kaaway natin, kundi yung evil spirit na kumikilos sa kanya. So, bakit natin huhusgahan yung kapatid, 'di ba, sa kanyang pagkakasala? So, sa halip, ilapit natin siya sa Panginoon at tayo din, hingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng compassion sa iba at maging gracious tayo sa lahat ng ating sinasabi at ginagawa. Ano po, hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng tao, hindi natin alam kung ano yung nag-drive sa kanya para magkasala ng ganun. So who are we to judge? Ano po, ang Diyos lang po ang nakakaalam ng mga reasons. Katulad nga nung example dito na grabe yung panghuhusga niya, wala siyang simpatya sa mga nag-cheat until napunta siya dun sa ganong situation na grabe yung struggle niya at muntik na siyang mag-cheat. Ano po, so doon niya na-realize na napakahirap pagtagumpayan. So doon siya nagkaroon ng compassion sa kapwa niya. So wag na po nating antayin yung mapunta tayo sa the same situation na pinagdadaanan ng tao bago natin ma-realize na, oo nga pala, bakit ko nga ba siya nahusgahan? Hindi ko naman alam ang pinagdadaanan niya. Hindi ko alam ang nararamdaman niya. So, kapagka meron po tayong mga nakakasalamuha na struggling with sin, magkaroon po tayo ng compassion sa kanila, magkaroon tayo ng habag. Ipanalangin natin sa Panginoon na mapagtagumpayan nila yung kanilang ginagawa. Ano po, it's a lesson for me din kasi napakabilis ko din na mag-throw ng stone sa iba. Na yun nga, yung attitude na parang mas better ako. Ay, ako hindi naman ako ganyan. Buti na lang hindi ako ganyan. Siya kasi ganyan siya. So, yun, guilty ako doon. At purihin ng Diyos sa kanyang salita. At nawa ay tingin natin sa Panginoon. Nabigyan tayo ng compassion. Ano po, kung paano tayo minahal at kung paano yung habag na ipinakita ng Diyos sa atin ng mga makasalanan, ay ganun din nawa yung maipakita natin na pagmamahal at habag sa iba na nagkakasala. Ano po. So, katulad nga po ng nabanggit ko kanina, lahat po tayo nagkakasala. Kaya wala tayong karapatan na mambato ng iba. Kanya-kanya lang tayo ng kasalanan, pero lahat tayo ay sinner. So, have compassion and show them love. Ano po? Purihin ng Panginoon at tayo po ay manalangin. Salamat, Lord, sa inyong paalala. Salamat po, Panginoon, sa rebuke, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita. Tunay nga, Panginoon, na napakabilis po namin na mambato ng aming kapwa, Panginoon, pag sila ay nagkakamali. Napakabilis po namin manghusga, napakabilis po namin mang-criticize, Panginoon. And we look at our own sins lightly, Panginoon, na parang iniisip namin lagi kaming mas better sa iba. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa ganitong pag-uugali namin, sa ganitong kaisipan, Panginoon, and help us to remember always that we are also sinners, saved by your grace, Panginoon. At wala din po kaming kakayahan na mapagtagumpayan ang mga tukso ng kaaway, ang mga gawa ng diablo sa aming buhay kung hindi po sa tulong ninyo, Panginoon. Help us to remember, Panginoon, yung compassion and love na ipinakita nyo sa amin. And nawa, ay hubugin nyo rin po kami, Panginoon, upang maipakita din po namin at maiparana sa iba the same compassion that you have showed us. Salamat, Panginoon. At may you bless this day, Panginoon. Now, starting today, Panginoon, ay mas maging compassionate po kami sa aming kapwa, sa mga makakasalubong namin, makakasalamuha namin sa maghapon na ito, Panginoon. Kung nasaan man kami ngayon, sa workplaces man, sa school, sa tahanan, Panginoon, nasaan man kami, O Lord. Help us, Panginoon, na maging na makita ng mga tao sa amin, Panginoon, ay yung compassion at pagmamahal ng Panginoong Jesus. Maraming salamat po muli, O Lord. We dedicate this day to you and we praise you, we glorify you in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid, or panonood. Ingat po tayo sa maghapon at God bless you all.